Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon, once again, may I invite everyone na tayo po ay magsitayo para po galang natin ang banal na salita, ang siyang ating matutunghayan ngayon, and my wife will read the text tonight. So if you have Bible with you, please open the book of in the Gospel of Mark, chapter 4, verse 35 to 41. Okay, the reading from Mark chapter 4, verses 35 to 41. Jesus stills the storm. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat, just as he was. Other boats were with him. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up and rebuked the wind, and said to the sea, "Peace, be still." Then the wind ceased, and there was a dead calm. He said to them, "Why are you afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great awe and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" This is the word of God for the people of God. Tayo po'y makakaupo. Okay, salamat po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Tonight, napakapalad, we are blessed because we were here sa TUL. Kami ay hindi bisita. May I invite Mommy to sit in front so that my wife can interpret what I am saying here. So, okay. Itong gabing ito ay sama-sama nating pag-usapan. Ang salita ng Diyos na nilapat sa aking puso ay pinamagatan nating, "Do not fear. God is in control." Minsan kasi sa tao, gusto natin pangunahan ng Diyos. Gusto natin kontrolin yung ating mga sarili. At gusto natin maging Diyos sa ating buhay. Halimbawa, merong nagsabi sa akin, ito yung kapatid kong panganay. Sabi niya sa akin, sapagkat meron akong napansin sa kanya, hindi magandang gawain una-una sa Panginoon at sa kapwa natin. Sabi ko, "Kuya, wag mong gawin yan. Do not do that." Ang sabi niya, "Wag kang makialam. Buhay ko to." Pag sinabi mong wag kang makialam, buhay ko to, ibig sabihin, kontrolado mo buhay mo. Tama? Pero kung ganun lang kaisipan mo na kontrolado mo buhay mo, at sinasabi natin na buhay ko to, at inaangkin mo buhay mo, meaning to say, ay ayaw mo magpasakop doon sa kapangyarihan ng lumikha sa'yo. Tama ba ako? Habang sinasabi mong buhay ko ito, ay gusto mong pangungunahan ang buhay mo, ngunit kung kaya mo nga pangunahan ang buhay mo at kontrolin ang buhay mo, bakit there is always emptiness na nararanasan mo sa buhay mo? Kung ikaw nga ay may control. Sinong hindi nakakaranas ng emptiness sa buhay? Bakit nakakaranas ka pa rin ng storms? Bakit may mga bagay at sitwasyon sa iyong buhay na kung saan hindi mo kayang kontrolin at lagi mong sinasabing, "Kontrol ko ang aking buhay." Di ba? At sa oras na ito, ang ating Panginoong Kristo, kasama ang kanyang mga alagad, ay meron silang lalakbayin papunta sa ibayo, other shore. Alam niyo po, before this text, maraming ginawa ating Panginoon Kristo, marami siyang itinuro about sa iyong talinghaga, parable. Then after that, chapter 5, merong naghihintay na mga tao. Kung babasa natin the text, chapter 5 in Mark, maraming naghihintay na mga taong naghihintay sa Panginoon para pagalingin ng Diyos. Maraming mga may sakit. Meaning to say, in context, merong in the time of Jesus, marami naghihintay mga tao roon sapagkat sila ay may karamdaman at nangangailangan ng paghipon ng Diyos.
Tama ba ako? So ngayon, ang istorya, kailangan nilang pumunta doon. At sa pagpunta, marami nang ginawa ang ating Panginoong Kristo ng ministeryo. Pag sabing ministeryo, service. Nagpapagaling, inaabot yung mga naapi, inaabot yung mga nangangailangan. Ano? At napagod ang ating Panginoon physically. Kapag kayo napagod, anong gagawin nyo? Magpapahinga. Di ba? Pagod ang inyong lupang katawan, magpapahinga ka. At sa kapagurang iyan, ay kailangan mong to renew your strength. Ano? Ngayon, ang ating Panginoon Kristo, when they journey, sumakay sa bangka, napagod siya at siya ay natulog. Habang natutulog ang ating Panginoon, mahimbing siyang natutulog, naglalakbay ang mga alagad papuntang shore at nakaranas sila ng pagbayo ng malakas na hangin. Tama? A big storm. At halos sila mamamatay. At ang sabi sa verse 35, ang sabi doon, wala ba kayong you do not care, Lord? You are perishing, he said. The disciple said. Sa Tagalog, wala ba kayong pakialam? Mamamatay na kami. So napakahirap na salitang yon. Pero ang ating Panginoon Kristo, talagang napakababa niya. At that's the word of, I think, para sa akin, insulto yun eh. Teacher mo. At alam nyo, marami na siyang ginawang kababalaghan. Pero sa panahon sa bingit ng kamatayan, para bagang hindi mo na siya igagalang. At doon nagsimula yung takot. Nagsimula yung fear ng kanyang mga alagad sapagkat nakakadama sila ng threat. Nasa banta sila ng kamatayan. Pag ikay nasa banta ng kamatayan, alam nyo, kahit ano lang sasabihin mo. Kadalasan nga, pag ikay galit, wala pang banta ng kamatayan doon. Wala pang banta ng kahirapan. Pag ikay galit sa kapwa mo, di ba, kahit ano ang pagsasabi mo, tama ba ako? Minsan yung mga nung wala sa Panginoon, pag galit, nagmumura pa eh. Marami siyang mura sapagkat punong-puno sila ng galit. Pero ito, takot ang umiiral. Merong tinatawag unpleasant emotions caused by threat and danger, or there's something pain that they experience or harm. So, kayo daw ang bayuhin ng malakas na storm. Nakakatakot. Minsan nga, ako na-assign sa island, sa Pilipinas. Nagpa-assign talaga ako sa island eh. We tried, my wife and I, na sumakay kami sa bangka during storm. Talagang ako sanay ako lumangoy, pero takot na takot yung wife ko sapagkat napakalakas ng storm. Sinubukan ko kung anong pakiramdam ng mga alagad. Natakot din ako. So, matindi ito, natakot ang mga alagad. Pero, sa panahong ito, alam niyo po, maraming, yung takot na ramdaman, yung banta, para bagang in context at sa sitwasyon, naramdaman din niyo ito. Sa panahon ng pandemic, sino hindi nakadaman ng takot? Ang Taiwan nakadama ng takot. Ang Pilipinas lalo. Every day, every day increasing yung ating yung in case of infected cases sa Pilipinas. Tatakot tayo sa iyong mga mahal sa buhay. Tama ba ako? Takot na takot kayo nun. Sa panahon ng takot, merong assurance ang Diyos. Meron kaagad sagot ang Panginoon. Every time, alam, napakahusay na Jesus eh. Every time yung mga pangangailangan natin, andun kaagad ang ating Panginoon para tugunin yung ating mga pangangailangan at siya ang kasagutan natin. Ano ba ang pangangailangan ng mga alagad dito? Nung sila ay nasa panahon ng bangka at nasa storm, kailangan nila ng comfort sapagkat sila natakot. At ang aral na masusumpungan natin ngayon, ang sinasabi ng Diyos ay, meron kaagad na assurance ang Diyos ibibigay sa atin. Every time, sa bawat pangangailangan natin. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, do not stay in fear. Trust the word of God, even in the midst of storm. Bakit? Sa verse 35, ano bang sinabi ng Diyos sa verse 35? In Mark, open your Bible. Ang sabi roon, verse 35 na Mark, chapter 4. Sabi ng Diyos, on that day,
and sabi sa story, on that day, when evening had come, he said to them, this is the word of Jesus. He said to them, this is the word of Jesus, let us go across to the other side. Sino nagsasalita? Si Jesus. Pupunta tayo sa kabilang ibayo. And that is the word of Jesus. That is the word of the disciples. And anong sinabi dito? Us. Hindi niya sinabi, pumunta kayo. At dito ako. Inutusan ko kayo. At dito ako. Pero sabi ni Jesus, let us go. Ano ibig sabihin? Kasama niyo ako. Bago pa man dumating yung storms. Bago pa man dumating yung journey. Kuha natin, bago man dumating ang journey, bago pa sila nag-journey at pumunta doon sa kabilang ibayo, meron ng promise si Lord. Kaya sinasabi dito, do not stay in fear, trust the word of God. Minsan kasi sa ating buhay, marami tayong natutunan sa salita ng Diyos because of this, the word of God, the Bible. Pero hindi natin hanggang basa na lang tayo at hindi natin pininiwalaan ang salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Jesus, makakasama niyo ako papunta sa shore. At dapat panghawakan ng mga alagad yan. Pero bago sila makarating, nag-journey. At sa kanilang journey, mayroong storm na dumating. Ganon din sa ating buhay. As a believers, pag merong salita ang Panginoon, we need to be maging sensitive enough tayo na meron palang pangako ang Diyos na hindi kanya pahabayaan at yun ang dapat natin i-absorb sa ating buhay. Ang problema sa atin, ang mga lingkod ng Diyos, nag-stay tayo sa fear. Sasabihin niyo sa akin, hindi ako nag-stay sa takot, pastor. Nakakatakot ngayon, bakit ako mag-stay doon? Halimbawa, magbibigay ko ng concrete example. Kaya sinasabi ko nag-stay kayo doon sa mga bagay na kinatatakutan ninyo. Pag may problema, di ba lagi niyong iniisip? Hanggang nawawalan kayo ng lakas sa kakaisip. Hanggang nawawalan kayo, hanggang hindi kayo nakakatulog. Dahil sa iniisip. At marami akong nakakausap, pastor, hindi ko talaga makuha hindi isipin. Lagi siyang pumapasok sa isip, tama ba? Pero mayroong antidote diyan. Your faith in God. Ipabaya mo sa Diyos. The faith is the antidote of our fear. O bakit? Kasi gusto mo mag-stay eh. Ibig sabihin, nag-i-enjoy kang mag-isip. Unconsciously. I am behaviorist. Meaning to say, you enjoyed. Ang sa psychology kasi, merong dalawang klaseng tao. Masochism and sadism. Yung sadism, nananakit. Yung masochism, yung gusto mong masaktan. Gusto mong maghirap. Pero nag-i-enjoy ka sa behavior na yon. Kaya mag-ingat tayo. Kapag lagi mong ini-enjoy yung problemang yon, wala ka nang magagawa eh. May magagawa ka ba? Kung wala ang tulong ng Diyos? Hey believers, may magagawa ka ba? Hindi pabayan mo sa Diyos. Kahit anong mangyari. Kung anong results, di pabayan mo sa Panginoon. Kasi uubusin mo yung lakas. Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kang magstay dyan. Merong paraan, merong options. Umalis ka dyan. Di ba? Problema niyan. Yun yung inyong karanasan. If there's problem from the Philippines, pandemic. Ano ba magagawa natin sa pandemic? Ano magagawa natin sa COVID-19? But to pray. We need to ask the Lord. Scientist ba tayo? You are scientist para lumikha ng vaccine? No way. We are OFW. I'm a pastor. And then, mag-pray ako. Sa kakaisip, maubusan ng kanalakas. Sino nakaranas? Isip ng isip, naubusan ng lakas at hindi nakakakain. And going to anxiety and depression. Hirap nun. Kaya ang sabi ng Panginoon ay paraan dyan. Umalis ka dyan. Paano ang gawin, pastor? You need to trust the word of God kahit sa gitna ng storm. Because God, meron ng pangako ang Diyos. Pakita mo ngayon verse 35, Brad. Yan. Ang sabi, let us go over to the other side. Kaya may question ang Panginoon dito. Sunod. He said to His disciples, why are you so afraid?
do you still have no faith? Ang faith kasi dapat i-enhance natin at palaguin. Sapagkat meron nagsasabi, somebody said, if you have only the word, you will dry up. Oh, meron akong salita ng Diyos. Meron akong salita ng Diyos. But you will dry up. If you have kung kapag yan ay salita lang ng Panginoon, you need the Spirit. If you only have the Spirit, you will blow up. Meron nagsabi noon, but if you have both the Word and the Spirit of God, ano mangyayari? You will grow up, mag-grow ka sa salita ng Diyos. Spirit and the Word, you will grow up. Kaya kailangan, you need to study. You need to attend discipleship classes. You need to attend the Bible study. You need to attend prayer meeting. Not only na service, maubusan ka dun. Maubusan ka ng lakas. You need to attend all the activities in the church and also discipleship making. Spirit and word, kailangan natin yan. Prayer without, sabihin mo, magpray na lang ako, pastor, sa dorm, o pwede na yon. Tama din po yon. But take note, prayer without word is like watering the ground without the seed. Para kang nagdilig ng ground na walang seed. Tutubo ba yon? Brad, tutubo yon? Hindi. No way. Kaya pray ka ng pray. Wala ka namang tinatanim. Walang seed. Hindi tutubo doon. Hindi lalago. Faith kills fear. Ang pananampalataya, pinapatay niya ang takot. Katulad din ng takot, pinapatay niya ang pananampalataya. Kaya pag ikay nagsisimulang matakot, papatayin niya ang pananampalataya mo. Kaya dapat, they are opposing forces. We need to choose to make faith the norms of our lives. Mamimili ka. Kailangan ang standard sa ating buhay ay the norms is we need to live the faith and act the faith. Kaya mga taong ito, nagugulat ako sa mga disciples. They know the Christ. Pero bakit kaya? Bakit kaya natatakot sila sa panahon ng storm? Alam niyo po, ang sabi nga po sa Psalms 23 verse 4, ang sabi doon, that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. See? So, umalis ka doon. Sino bang walang problema at nagpapahirap sa'yo ang problema niyan? Your future. Alam niyo po, minsan sa tao tayo, tatakot tayo sa future eh. Ito, tandaan natin, ba't takot ka sa future? Itong araw na ito, hindi ka ba nabusog? Gusto ko magtanong sa inyo, ba't takot na takot ka sa future? Kung ano mangyayari sa'yo, wala pa tayo doon. Enjoy your life today with the Lord. Gusto kong makita sa iyo, kinakilabutan ako. Sa loob pa ng isang araw, hindi ka nakakain ng one pandesal o tinapay? Kapag hindi ka nakakain ng isang pandesal tinapay, ibig sabihin, para bagang napabayaan ka ng Diyos. Pero habang nakakain ka, ibig sabihin, intact ang Diyos at hindi ka pinabayaan ng Panginoon. The future is not yours but for the Lord. Bakit ka natatakot sa Diyos, sa future niyan? Ipaubaya mo sa Panginoon. Ang gagawin mo, magtrabaho ka na lang, magtrabaho and let your future designed by God. So, pangalawa, sabi dito, be assured of God's goodness because He is in control. Sabi ko nga, bakit control mo ba ang buhay mo? Maraming nagsasabi pa sa akin, Pastor, kontrolado ko ang buhay ko, kontrolado ko schedule ko, namamanage ko ang time ko. O, hindi nga. Kung kontrolado mo buhay mo, kapatid, ulitin ko, bakit meron ka pang emptiness sa buhay mo? Ba't marami ka pang dinadaing? Ba't marami kang hinahanap? Bakit? Dito, sa verse 39, anong sabi sa verse 39? Please be with me. Mark 4, verse 39. Sabi doon, He woke up and rebuked the wind and said to the sea,
Peace be still. Ano ibig sabihin nun? Na-control ni Jesus ang sitwasyon. Kaya ba niyang, nagulat ka sa verse 41 eh. Sino itong taong to? Sino itong matindi? Sabi niya, na-control niya pati hangin. Kaya niya lahat. Ibig sabihin niya, kaya niyang kontrolin ang lahat. Pero, ang iba nagsasabi, tulog po kasi siya eh. Bakit? Para sa akin, kung tulog, okay na din sa akin yon. Bakit? Kasi, actually, at least kasama ko siya. Eh kayo nga, kapag kausap niyo yung mga mahal mo sa buhay, by Facebook, by Messenger, at nakita mong, kahit not physically, pag nakita mo, Brad, yung mahal mo sa buhay, okay. Anong mangyayari sa'yo? Comforted ka na. Tama? Okay sila. Malusog sila. Doon lang. Ano pa kaya katabi mo? Natutulog, ina-estorbo mo si Jesus. Kasi ang problema sa atin, lagi natin sinasabi, Lord, tulungan niyo po ako. Actually, sa panahong ito, tandaan natin, expository sermon to. Sa panahong ito, si Jesus, naniniwala sila sa kakayanan ng mga alagad. Sino ba ang mga alagad pag-usapan natin? Karamihan sa kanila. Sila ay mangingisda. Si Jesus karpentero. Ano bang alam niya doon sa pagdadrive ng bangka? Tama ba ako? Alam niya mamukpok. Gumawa ng mga chairs o ano. Pero si Jesus, karpentero. Siyempre, ibig sabihin, matutulog ako dahil ikaw ay marunong mag-drive dyan. Halimbawa ako, nag-drive ako ng van. Lahat ng miyembro ko natutulog. Komportable sila. Panatag ang loob. Sapagkat dadalhin ko sila iuwi ko sila sa dormitory nila at pupunta kami sa, gusto namin sa lugar. Gising ako. Sapagkat marunong ako mag-drive at itong mga alagad na ito, they are professional fishers. Meaning say, they know how to drive the boat. Si Jesus nagpahinga. Bigyan nyo naman time. Ang problema sa atin, ulitin ko, Lord, hindi ko abot yan, Panginoon pakiabot nyo nga po. Pinagpipray pa natin, kaya mo naman. Meron isang obispo, sabi ng bishop, don't misinterpret me ha. Sabi ng bishop, pag kaya mo, huwag mo na-istorbohin ang Panginoon. Kaya mo naman Kaya lagi ko sinasabi sa anak ko, anak, pag kaya mo, don't disturb your father. Kaya mo na. Di ba? Mga anak tayo ng Diyos. Billions of people, mga kapatid, tumatawag sa Diyos. Oh Lord, tulungan niyo naman po ako, Panginoon. Kung kaya mo, this is the time. This is the time that ipakita mo yung kakayanan mo at nagtiwala ang Diyos sa iyo. Meron kang problema? Meron tayong problema? Struggle of life? Alam ng Diyos, nagtitiwala ng Diyos na kaya mo yan. Drive it. Sapagkat andyan siya. Saan siya? Wala sa labas ng bangka. Nasa loob siya ng bangka. And that is the assurance of God. Ihinto ka ba sa paglilingkod? Pastor, hindi ko naramdaman ang paghipon ng Panginoon. No, kahit hindi mo naramdaman ang Diyos, at ikay tinawag na manglingkod, continue to serve the Lord. Huwag kayong makasarili. Kasi gusto natin laging, Lord, gusto natin kuhanan lagi si Jesus ng lakas. Para bagang isang charger na lobat ka, saksak mo agad, magkaroon ka ng lakas. Hindi ganoon. Magbigay ka rin ng lakas for the Lord. By your service, ipakita mo na kaya mo ang gawin ang mga bagay for the Lord and for the people of God. Amen? Kaya mo kapatid dyan. Kaya dito nagugulat ako, iniistorbo si Jesus. Iniistorbo si Jesus. Ako, matutuwa na ako, kasama ko siya. Malakas yung alon. Ipadadrive ko ito. Papakita ko kay Jesus na ako'y makarating sa shore sapagkat that is His promise na kasama ko siya, makakarating kami sa shore. Pag gising ni Jesus, wow, nakarating tayo. Galing-galing mo, anak. Hindi ko siya na-istorbo. Di ba? Kung meron pinagkatiwala sa iyong ministry, who are in the ministry right now, in TOL? Malaki yan. And that is, God has entrusted that ministry. And prove it to God. Merong gantimpala ang Diyos sa inyan. At lalago ka dyan. Amen? Kaya minsan kasi iniistorbo natin si Jesus pati pagpulot sa bag. Lord, pakipulot
Ginawa mo ng utusan si Jesus. Parang gusto mong siyang kontrolin. Lord, di ko. Kaya mo naman. Pag hindi mo kaya, it's time to kneel and pray, Lord, I need your help. I need your help, Lord, because I cannot sustain this. I need you. But be assured, laging nandyan ang Diyos. Bilangin nyo ang sa inyong mga fingers, yung assurance na binigay ng Panginoon sa iyo, yung goodness, hindi mo kayang bilangin yan. Di ba? O ba't ka mamatakot? The principle of a servant of the Lord, o matay man o mabuhay, I will serve you. Maghirap man o yumaman, I will serve you. Ang problema kasi sa atin, kung pagpapalain mo ko o Diyos, pagiling ko lang kita. Para kang si Pedro. Ano sabi ni Pedro? If I serve you, Lord, what's in it for me? Pero actually, si Pedro, nabago rin. He gave his life to God. Ano mo si Pedro? Sa story, hindi nakalagay sa Bible. The story of the Peter, ipapako siya sa krus. Pero, ang sabi niya, huwag niyo ako ipako sa krus na katulad ni Jesus. Ipako niyo ako sa krus, pati warik. Di ba? Mas matindi. And that is, yun yung kanyang tagang pagbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon. Kapatid, if there is storm in your life, always think that God is in control. Kasi lagi siyang dyan sa ating buhay kailanman. This time, may I invite everyone. May I invite everyone to stand up sa oras na ito. Alam ko, sa buhay natin, gusto nating ang sarap sabihin, kontrolado ko aking buhay. Pero maraming storms. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kahit hindi mo siya istorbohin, lagi siyang nasa iyong tabi. Prove it na kaya mo. Pero pag hindi mo kaya, andyan siya. Naglalaging nagsasabing, kasama mo ako, anak. Kaya natin yan. Hindi niya ginagamit ang word, kaya mo yan. Kaya ko yan. Lagi niyang ginagamit natin o us. Dahil we are partners in God's vineyard. We are partners in God's kingdom. Kasama ka ng Panginoon sa oras na ito. This time, if you have trouble in your heart, na meron kang trouble sa puso mo, meron kang takot sa puso mo, ay ibigay mo sa Panginoon. I ask you to pray, especially yung mga may ministry sa TOL, ipag-pray mo yan sa Panginoon. At kung ikay nag-i-enjoy yan, magpasalamat ka sa Panginoon. Pero this time, if you afraid, kung takot ka sa future, tingnan mo kapatid, sa oras na ito, sa araw na ito, nakasustain ka because of God's goodness and grace. Ngayon, I urge you and I inspire you to pray from the bottom of your heart a sincere prayer. Lord, sabihin mo lang, maging honest ka, Panginoon, may takot nga po ako. Itinatago ko lang. Pero Lord, sa oras na ito, nakita ko, Panginoon, kayo pala ang Diyos ko na hindi nagpapabaya sa akin. Kayo pala ang Diyos na bago pa lang mangyari yung sitwasyon, o bago pa lang mag-journey, alam ng Panginoon na marami kang mararanasan sa iyong buhay na storms. Pero bago ka palang mag-journey, kapatid, meron ng sinabi ang Diyos na makakarating ka sa shore, kasama siya. Kaya in your life right now, meron ng sinabi at pangako ang Diyos sa iyo. Makakarating ka sa kanyang pangako. So, kung ikay natatakot sa journey mo ngayon sa inyong buhay, ibigay mo sa Panginoon. I inspire you to pray and you need to pray sincerely from the bottom of your heart to the heart of God. Give yourself time right now in prayer, and God will listen to you, and God will embrace you, and God will comfort you in your sincere prayer. And you should pray. Let us pray.
Mga kapatid, pakaalahanan natin, if you walk in the storms, andyan ang Panginoon. If you are going through a storm, don't be afraid because Jesus is in the boat. Si Jesus ay nasa bangka. He is in control. If you are going through a financial difficulty right now, let me tell you, Jesus is in the boat. If you are suffering from sickness, fear in the future, or anuman takot na meron ka ngayon, remember, Jesus is in the boat. If you are experiencing depression or anxieties, if you are anxious right now, cheer up, my dear brothers and sisters. Because Jesus is in the boat. Jesus ay nasa iyong bangka, hindi siya umaalis kailanman. At He promised you na ikay makakarating sa shore, kasama siya. Continue, magpatuloy ka sa panalangin, kapatid. Panginoon, salamat sa biyaya ng buhay. Salamat, Lord, that you control our life. Salamat, Panginoon, na ini-ease your Lord yung aming fear, yung aming takot sa aming buhay. Every time, Lord, every minute, Father God, merong mga storms at doon kami natatakot. Pero from now on, Lord, hindi kami matatakot sapagkat the simple illustration and concrete example, Father God, that you are always with us, Father God, we sustain this day. We have a great and wonderful day, Lord. So meaning, Lord, in the future ay maging ganun po, Panginoon, ang sitwasyon namin at mas mainam pa, O Lord, sapagkat kayo kasama namin. Salamat, aming Ama. Purihin kayo. And we pray, Panginoon, sa ang pandemic sa Pilipinas, mahabag kayo, Diyos. Tulungan niyo po kaming mawala ito, Panginoon. I pray, Lord, sa aking mga kapatid, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon. Protect all their loved ones, Father God. Ingatan niyo po, Panginoon, hindi sila makontaminate ng COVID-19. Lord, paghilumin niyo po, Panginoon, ang pandemic nito sa buong mundo, Panginoon. Mahabag kayo, O Diyos. At ingatan niyo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay, maging aking mga kapatid na ito. Salamat, aming Ama. Ito aming panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing Amen.